Sumainyo ang Panginoon. Ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamagitan ng kanilang mga gawa. So bahagi yun, kapag pinag-usapan natin yung karunungan ng Diyos. Yun yung ipinamanig ni Jesus sa kanyang mga nakikinig. 2,000 years ago. Bakit? Kasi hindi nila makita. Hindi nila makita. Binulagan sila ng kanilang mga mata. Gawa ng alin. Gawa na hindi nila pagkilala kay Jesus. Binulagan sila ng magkakaroon dahil saan? Dahil sa hindi nila pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam mo yung mga taong ayaw, kahit anong gawin mo, ay hindi papanig sa iyo. So, ang halimbawa nga rito ay sinabi ni Jesus na dumating si Juan Bautista. Ang pagkain lang niya ay mulot-pukyutan at saka yung isang uri ng hayop. Sabi siya kanya ngayon, pinulaan si Juan Bautista. Nung si Jesus naman ay palaging kumakain kasama ng mga publikano, pinulaan din siya ni Jesus. Dahil hindi nila sinusunod yung kanyang panganyayang. Bakit? Kasi nga, ay dahil ang kanilang landas ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya yung salitang ang karunungan ng Diyos ay nakikita sa pamagitan ng kanilang gawa. So, kaya nga yung bawat pagkilos ay sapat na masabi natin kung ito baga ay nagpapahayag ng karunungan ng Diyos o kung tawagin nga po natin ay katiwalian ng tao. Bahagi yun. Yung salita ay nagiging palamuti na lamang. Kasi hindi naman talaga yun ang kanilang ibig sabihin. Ayaw nila alin sumunod sa panawagan ng Diyos sa tinig ni Juan Bautista at sa halimbawa ng ating Panginoong Yesu Cristo. So, ano po yung hamon na pinapayag ni Jesus? Na tayo na niya na makita nyo rin yung karunungan ng Diyos. Makita natin yung makadiyos na karunungan pagpagabay na ba tayo. Kasi yung karunungan na yan ay alin, hindi tayo ipapahamak yan. Ililigtas tayo yan. Ay pagsasanggalang tayo yan sa lahat ng uri ng kapahamakan. Bakit? Kasi pinanais ng Diyos na makamtan ng tao, kaligtasan. At nawa, yun ang higit nating paghawakan at pahalagahan. Bahagi yun na kung saan ay tayo tinatawagan. Nasa anong karunungan ng Diyos. Hindi yung kapalaluan ng tao. Well, sabi nga natin, kuminsan, kapag nakita natin, minsan it will take time para natin malaman kung talaga ba ito yung karunungan ng Diyos o kapalaluan ng tao. Pero yung hamon na pinapayag na Jesus, magkaroon ng puso na makita ka agad yung karunungan ng Diyos. Magkaroon tayo ng puso at damdamin na makita yung
karunungan ng Diyos. Sa ibang mga pagbasa nakita natin sa batayang marami, nakita natin na kung saan ay sa pamagitan ng kawabangan ng kalooban. At hindi sa lahat, lalo yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Huwag na natin tayo na tayo ay mapahamak. Gawa ng ating kapalaluan. Gawa ng ating kayabangan. Gawa ng hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pwede tayong maraming pwedeng sabihin. Pero kung yung pagkilos natin ay doon din natin makikita kung maraming pagkilos natin ay tumutukoy doon sa kalooban ng Diyos. Sa term na ginagamit yung siguro natin, siguro yung isang magandang gamitin, panisot. Yung tango ay hilig ng panisot. Kung maaari ay gagawa tayo ng dahilan para tayo ay makaisot, para tayo ay ma-excuse sa pag-aakala na ilalayo tayo sa kapahamakan. Hindi ho. Kasi sigurado mo may epekto yun. Kasi bakit? Hindi natin kasi nakikita yung tunay na karunungan ng Diyos. Kasi yun ang bahagi yun ng pagkilos. Yung damdamin na kumutusin mo ay ipinagkalunod na sa atin ng Diyos yung punla sa bawat tao na namuhay sa ligid ng ito. Principally, ano yun? Sabi na natin, pag-iwas sa kasalanan. Paggawa ng mabuti. Hindi natin pwede na umiwas sa kasalanan. Pinakailang may gagawin ka mabuti rin. Kasi yung pag-iwas sa kasalanan, ay hindi ka nagkakasala. Pero ang tanong ay, may nagawa ka ba mabuti? Kasi hindi ka nga nagkakasala, pero baka mamaya may nagawa ka mabuti, ay hindi mo naman ginawa. Kasi kanina nag-isa ako din sa mga pining at saka ng cutting na mga tawag natin ng mga midwife na BCC. Kasi sabi ko nga, ano ba tayo yung Hippocratic Oath sa mga medical sciences. Si Hippocrates, Hippocrates. Ano yung kanyang ginawag na Hippocratic Oath, lalo na sa bahagi ng medisina, ng tuwa, ng pinigilala na rin. Do no harm. Huwag kang gagawa ng ipapapahamak mo at ng iyong kapwa. Huwag kang gagawa ng masama. Kasi ang alay kasi yung drugs, hindi mo matamit ka sa matuto. Hindi mo matamit ka sa masama. Kaya ito po, hindi mo naman. Pero sa atin, hindi lang mga Christian, hindi lang yun. Hindi lang tayo gagawa ng masama. Pangalawa eh, may ginawa ka pa mabuti. Kasi wala namang ginawang masama, pero alam mo sana na mayroong mangyayari masama, hindi mo pinitilan, dahil ginawa ng mabuti. So, naging dali lang ka rin para nakakaroon nito kung magpasama. Kasi bakit? Wala kang ginawang mabuti. Pero mayroong pang parado. Yung mas malalim, di lang mga taga-sunod niya. Senior, yung we do it out of that. Gawin mo yan, gawa ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Pwede kasi umiwas ka gumawa ng masama o nakasasama,
Maaaring nakagawa ka ng mabuti, pero nakagawa ka ng mabuti, kasi bakit? Trabaho ba? No? Bahagi ng iyong pagkilos at tao sa bibig na ito. Pero yung pangatlo, nasa lima, mas malalim. Umiwas ka sa masama, gumawa ka ng mabuti, gawa ng alin? Gawa ng may kasamang pag-ibig. No? Kasi kapag wala yung pangatlo, ay madali tayong mapapagod. No? Madali tayong mapapagod. Kahit na umiiwas ka sa masama at gumagawa ka ng mabuti, pero kapag walang pag-ibig, madali tayong mapapagod. No? Then, kapag wala yung pag-ibig, ano yung kalimitan nangyayari? No? Ang sa isip natin ay at gagawin ko lang ito when I am convenient. No? Iwas ako sa masama kapag hindi ako mapapahamak. No? Gagawa ako ng mabuti kapag hindi ako napapagod. No? Pero kapag out of love, ang iba. No? Kahit na gagawa ako ng pagkakataon sa bawat simbolo ng aking pagkilo sa daigdig na ito. No? Na umiwas sa kasamaan at gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi minamahal ko yung mga tao na sa paligid ko at gawa ng pag-ibig ko sa Diyos. No? Kaya yun, doon natin makikita yung sinasabi na na yung Ebanghelyo, yung karunungan ng Diyos. No? Kaya ngayong sentro ng ating pananampalataya ay nakabase doon sa 10 utos. Which is not only the utos, ngunit yung utos ng pag-ibig. No? Kaya yung hamon ay pinaalala sa atin ng pumikapal. No? Makita natin, yung karunungan ng Diyos sa ating pagkilos, maliwanag na alin, tunay nga ito ay tunay nga ito ay tagasunod na Yeso Cristo, mga anak ng Diyos. Kasi nakikita yung alin, sa mga gawa, ang karunungan ng Diyos.